Hello, good evening. Welcome to eFiles demo video. Ngayon pag-usapan natin itong inventory dashboard and yung ibang tabs na nandito. So mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tabs at iisa-isahin na naman natin itong i-discuss upang sa ganun malaman natin kung ano yung importansya ng bawat tabs na to. So ginawa namin simple itong Google Sheet na to upang sa ganun hindi siya mas nagiging complicated sa mga staff natin na gumagamit ng inventory sheet na to. Okay, so meron tayong dashboard, data validation, stocks in, inventory, so customers data, stock status. So lahat ng data na nanggagaling dito sa may accounting, okay, ito lahat ng data na manggagaling dito or ini-encode dito sa main record, ibabato niya dito sa may inventory. So, kaya itong customers data natin dito, meron din sariling customers data ang inventory natin. So, meron tayong 20 na data. Okay? So, pero limited lang yung mga hindi lahat ng data na nandun sa accounting or main account ay nakikita dito. So, pinili lang natin kung ano yung data na kailangan. So, hindi na natin pinakita yung mga data na hindi kailangan. Okay? So, since meron na tayong data dito, pwede na natin i-automate or pwede na tayong gumawa ng nag-automate na tayo ng mga data papunta doon sa dashboard. Okay? So, ito yung dashboard natin. Ito yung beginning inventory. So, pag nagbilang tayo ng stocks, yung existing stocks natin, dito yan ang pupunta. So, dito natin ilalagay yung beginning inventory natin dito sa dito. Okay, eto, dito natin lalagay. So, bilangin natin kung ilang rack wool blanket, kung ilang yung number 2, number 3. So, dyan natin lalagay. At pag nag-fill up tayo dyan, malalaman natin dito kung magkano yung total na inventory na nandyan sa warehouse. Okay. So, dito sa nandito naman yung supplier cost. Okay, yan, nandyan yung supplier cost. Ito yung basehan natin para ma-compute natin yung beginning inventory. So, yung total stocks received, kung may delivery na paparating or dumating na o ni-receive natin, ito yan mapupunta kung magkano yung total stocks. So, yung total product out, yung damaged stocks, so yung damaged stocks natin, dito yan natin ini-encode. Ito. Kung ilang rack wool, blanket 1, kung ilang blanket number 2, so dyan natin ilalagay lahat. And take note, yung mga may color lang tayo pwedeng mag-encode. Kasi itong mga naka-white ay mga naka-protected mo yan. Okay? So, andito yung quantity at andito yung amount. So, parehas lang yung dito sa taas. And then, andito yung total product out. So, iniwalay natin para meron tayong idea kung ilang percent, kung gaano karami yung natitira nating stocks. Yung blue, yan yung beginning inventory natin. Yung red, total stocks received, and so on. So, meron din tayong ditong sales. Ito, from January to December. And nilagay na rin namin dito yung mga stocks na sufficient, low stocks, and a restock. Itong mga data dito, nanggaling yan dito sa my inventory. So, malalaman natin dito kung low stock, restock, or low stock. Okay? Or sufficient. So, since naglagay na tayo dito ng beginning inventory natin, kailangan din natin ng mga stocks received. So, naka-automate ito dito sa may stocks received. Ayan, stocks in. Okay. So, etong mga data, same lang yung mga data na nandito sa my dashboard, inventory, customers data, same lang yan, naka-automate yan. So, kung may dumating na stocks, dito natin ilalagay. So, hindi natin magagalaw to kasi naka-protected ito. Ito ay same lang dito. Okay? So, pwede natin i-delete to. Kung may paparating na stocks, dito natin ilalagay yung date at yung quantity. At ganoon din dito. So, pwede nyong baguhin itong mga to at pwede rin kayong mag-add ng column. Yan. Tapos dito nyo ilalagay yung date at yung quantity. Okay? So, ayun. Data validation.
So, ito yung data validation natin kung magkano yung cost ng bawat product, magkano yung SRP, magkano yung beginning inventory natin, magkano yung total amount ng beginning inventory, stocks received, yung amount, total out, amount, and so on. And dito sa inventory natin, meron tayong instructions dito. So, sa column D, dito natin ilalagay yung existing stocks na mayroon ngayon dyan sa warehouse. Sa column G, dito natin ilalagay yung mga damaged stocks. Sa column I, IJK, dito natin ilalagay yung quantity na masasabing pag na-reach yung quantity na to ay sufficient pa siya. Kapag na-reach yung range na to, ay masasabing low stock na siya. At kapag kapag yung quantity ay umabot sa ganitong number, ay masasabi na kailangan nang mag-restock. So, kailangan nyo pong fill upan to. So, natin to. Dapat kasama yung restock. Okay? Yan. So, etong mga to, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan natin fill upan lahat yan. Okay, hindi po yan naka-formula. Okay? Kasi doon natin malalaman kung sufficient, restock, or low stock. Na siyang magbibigay ng go signal or ng data papunta dito sa dashboard. Yan. Okay? And then, dito sa My Customers Data, ito yung data natin na manggagaling doon sa main account natin. Then, stock status. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga stocks na sufficient, yan, lalabas yan. Yung low stock or yung restock. So, yan. So, meron naman tayong instruction dito. So, etong part na to, papunta hanggang sa baba, hindi natin ma-access yan. Hindi natin ma-edit yan. Ang pwede natin galawin ay itong restock. Ito. So, wala na tayong pwedeng gagalawin dyan. Itong mga na to, naka-protected ko lang. Okay. So, kung meron kayong questions or clarifications dito sa inventory natin, pwede nyo akong i-message para mapag-usapan natin kung ano yung mga bagay na medyo malabo para sa inyo. At pwede natin i-adjust kung ano yung mga adjustment na kailangan natin i-adjust. Okay, maraming salamat. God bless. Yung next na video natin, pag-usapan natin payroll at DTR.